Under 10K meron ka ng shoulder trigger na kadalasan nating nakikita sa ROG phone. Top 3 na best gaming phone under 10,000 pesos. Para sa mga nagtatanong, ito na ang marerecommend ko mula 6K hanggang 10K. Una, ang ITEL RS4. May 6.56 IPS LCD, 120Hz refresh rate at 269 ppi ang display ng device na ito. Kaya maganda at smooth ang visuals. Naka-Helio G99 Ultra-Bit processor, may 8GB RAM at 128GB storage na expandable pa hanggang 1TB gamit ang micro SD card. Pagdating sa performance sa mga laro, ang device na ito ay kayang mag-handle ng iba't ibang popular na games. Sa Genshin Impact, ang recommended settings ay low graphics at 60fps para maging maayos ang gameplay. Kadalasan makakakuha ka ng around 32fps at ang temperature ay nasa 40 degrees Celsius. Tandaan mo na hindi ito ang pinaka high-end na performance pero sapat na para sa casual gaming. Para sa Warzone, ilagay mo ang settings sa low at uncap. Pagamat may kaunting lag paminsan-minsan, ang FPS ay naglalaro sa pagitan ng 21 hanggang 29. Hindi ito ideal para sa competitive gaming pero playable pa rin lalo na kung hindi ka masyadong particular sa graphics quality. Sa PUBG, ilagay mo sa low at ultra frame rate settings para makuha mo ang average FPS na 38. Medyo mas maganda ang performance nito kumpara sa ibang mas demanding na games kaya mas mag-e-enjoy ka sa paglalaro ng PUBG dito. Para naman sa Mobile Legends, pwede mong gamitin ang high frame rate at ultra graphic settings. Ang average FPS na makukuha mo ay 57 at ang temperature ay nasa 40 degrees Celsius. Ibig sabihin, makakalaro ka ng smooth at high quality graphics sa ML kaya perfect ito kung mahilig ka dito. Bukod sa gaming, meron tong 50 megapixel main camera. Ito ang sample photo at ikaw na ang humusga kung papasaba sa'yo to. Ito naman ang sample sa video. Dapat mong intindihin na wala tong stabilization kasi nga mas nag-focus sila sa gaming. Pangalawa, budget phone to. Naka 5,000 mAh battery kasama ang 45 watts charger. Ang pinakamagandang feature ng device na to ay ang bypass charging kung saan pwede mong gamitin habang naka-charge nang hindi nag-overheat o nasisira ang battery. Mabibili mo sa halagang 6,298 pesos. Sulit na yan lalo na kung naghahanap ka ng device na may magandang performance sa gaming at everyday use. By the way, sa dami kong nakukuhang comment tungkol sa smartphone at gusto kitang tulungan kaya naman gumawa ako ng FB group na Smartphone Tips by Mas Mobile. Search mo lang sa FB, mag-join at i-comment ang problema mo about smartphone para magawa natin agad ng video. Ang susunod na marerecommend ko ay ang Tecno Pova 5 Pro 5G. May 6.78-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate, 396 ppi, Dimensity 6080, 8GB RAM at 256GB storage. Although na-release pa to last year pero masasabi kong competitive pa rin ang specs nito lalo na sa gaming. Sa PUBG, malalaro mo ang HD at high at smooth din ang gyroscope. Nag-average ng 37 FPS at temperature ng 42. Sobrang playable din ng ML at ang average FPS ay 59 at nasa 42 degrees naman ang temperature. Sa CODM, malalaro mo ang medium at high pero I suggest na i-low mo na lang ang graphics at i-max ang FPS. Nakakakuha to ng average FPS na 35 at 42 degrees na temperature. Meron tong 50 megapixel main camera at ito ang sample photo at nilagay ko na din ang Infinix Note 30 para mas makumpara mo at ito naman ang sample video. Pagdating sa battery, may 5,000 mAh at 68 watts charger. Ito din ang may pinakamataas na charger sa ating list kaya solid choice na din to. Mabibili sa presyong 8,309 pesos. By the way, ito nga pala ang Mas Mobile at ako ang inyong mobile coach. Dito nagbibigay ako ng tips kung paano maaayos ang smartphone mo. Kaya i-comment mo na ang problema mo at gagawan natin ng solusyon. Ngayon magpatuloy na tayo sa ating video. At sa huli, andyan ang Nubia Neo 2 5G. May 6.72-inch IPS LCD, 120Hz refresh rate, 392 ppi, Unisoc T820 chipset, 8GB RAM at 256GB storage. Malalaro mo ang Warzone dito ng maayos pero I suggest na ilagay mo lang sa low graphics at uncap FPS para hindi mabilis uminit. Sa PUBG naman ilagay mo sa smooth at extreme frame rate. Wala din problema ang gyro dito kaya kung gumagamit ka niyan, bagay na bagay sa iyo ang phone na to. Imagine mo under 10K meron ka ng shoulder trigger na kadalasan nating makikita sa ROG
OG phone. Ang kagandahan kasi niyan, may extra button ka na pwede mong i-customize ang function para mas magkaroon ka ng advantage sa game. Malaking tulong to lalo na sa mga FPS games gaya ng CODM. Ito din ang may pinakamataas na battery sa ating list na may 6,000 mAh at 33 watts charger. Sa main camera naman may 50 megapixel at ito ang sample photo at ito naman sa video. Mabibili sa presyong 9,999 pesos. Andyan na din sa description yung mga links kung saan mo to mabibili. Again, ang mga smartphones na to ay budget gaming kaya limitado pa din ang graphics at FPS. Kaya mas mai-enjoy mo kung ilalagay mo lang sa low graphics at max naman ang FPS. Ito naman ang tatlong recommendation ko under 8K.